ask you though, kasi sabi mo before, sa playground muna kayo, Yes di po, ba? yes. So, nung time na yon, ano yung madalas mong ginagawa na medyo related to gymnastics? Do you really play around with like the monkey bars or... Kasi na-experience ko yung yes. playground yes. di ba, nung Lahat bata? ng mga Ikaw din bata. ganun ka? Yes po, yes po. Nung bata kasi ako makulit ako, pero hindi ako yung maingay na makulit. Like, nandiyan lang ako, tumatakbo. And at that time, di ko alam tawag sa cartwheel, pero nagagawa ko na siya. And then, may kaibigan kami, pero hindi namin alam na gymnastics siya. Gymnast siya that time. Pero alam lang namin, magaling siyang tumambling. And that time din po also, usong-uso yung breakdance po. Yan, For sure. breakdance. Kasi All-Stars. Yes. Philippine yes All-Stars. Po, Philippine All-Stars. So, nag-breakdance ka din? Doon po talaga nag-start yun. Like, konting sayaw-sayaw. Pero mas more on tumbling talaga yung na-feel ko na mas gusto ko. Yung nung bata po ako. So, nag-practice kami sa playground po. Like, really, sa damuhan po talaga. Ng breakdancing. Ng tumblings po. Tumblings, yes po. yeah, all the Yung mga tricks na po. So, breakdancing pala ang reason? Yes po, yes po. Interesting. Ay, oh, I didn't know that. Oo nga, interesting. Galing. So, okay. So, nung pumunta kayo sa gym na mismo for ano to, parang tryout ba to or lessons? Hindi po eh. Like, sabi kasi po nung kakilala ng kaibigan namin na gymnast. Pero hindi namin na alam na gymnast siya. Sabi niya na, ba't hindi kayo sumali ng gymnastics? Ano po ba yun? Ganun. Basta pumunta kayo sa Rizal. Mag-tryouts kayo. Kahit ano gawin nyo, sabi niya na po. The next day, nung pagkasabi niya po nun, pumunta agad kami, dinala kami ng lolo ko po. Naalala ko parang 17 kami na kids po na dinala ng lolo ko. Yung mga pinsan-pinsan ko, mga kaibigan ng pinsan ko. Hanggang sa, ayun nga po, kasi outsider po kami, hindi kami agad-agad pinapasok kasi sobrang dami din namin. Tapos ang dudungis pa. Humble beginnings yes talaga. Po. Hanggang sa may nakakilala yung lolo ko. Actually, one of our kaibigan. Yung tito niya dun din nagtatrabaho, which is sa swimming. Hanggang ngayon nandun pa din po siya. So, siya yung nagpapasok sa amin nung una. Basta makapasok lang kami sa mismong Rizal. And then, pinadiretso niya po kami sa gymnastics. But at that time din, hindi talaga kami pinapapasok. Hindi talaga kami bawal. Kasi may fees and kailangan yata may letter pa for that. Pero yan, pag di nakatingin yung guard, tumatakbo kami, papasok. Like, really, ang kulit po namin. Okay, you said, sabi sa inyo, sabi ng friend mo na gymnast, Yes, punta kayo doon kahit ano gawin nyo. Do you remember what you actually did nung nandun ka na sa gymnasium? Yes po, pagpasok po talaga sa gym, para siyang malaking paradise sa akin. Naalala ko talaga. Parang medyo kumikinang-kinang ko siya sa akin kahit hindi na, well ngayon, hindi na siya ganun po kalinas. Pero nung at that time, parang ibang world siya for me. Ang laki niya, ang saya ng mga bata, parang ang saya-saya sa puso nung pagpasok ko po. Ayun yung hindi ko po makakalimutan. Was that parang turning point na, uy, parang gusto ko to? Like you wanted to... Actually, hindi pa po eh. Hindi pa. Yung una din, laro-laro pa po talaga eh. Kasi like bata pa po talaga eh. 7 years old. Yeah, gusto ko lang matutong tumambling, matutong mag-tricks ng mga ganon. Pero ano po eh, naging way din po siya for me na pasok lang ako sa school and then pag uwi, may nililook forward na po ako na gagawin. Hindi lang basta ako naglalaro sa labas, pero na-build na pala yung future ko
while doing yung gusto kong gawin, which is gymnastics. Nung kanina, no, when you described it, sabi mo parang kumikinang-kinang pa, you were so in awe Yes, about po, yes. by everything. Ano yung pinaka I guess anong apparatus yung parang pinaka na-attract ka talaga? And because of that ba parang ayaw mo na rin talaga mag-try ng ibang mga sport, or did you want to? Yung sa event po muna. Floor talaga, floor tsaka vault talaga yung nakikita kong gusto ko siya i-try nung pagpasok po. Well, nung gymnast pa po, nung nag-start pa lang din po ako, nagtatry din po kami ng iba-ibang sports. Like, nag-try din po kami mag-swimming, mag-diving din po also. And, ano pa ba? Basketball kasi popular talaga sa Filipinos ang basketball. Pero because nga po sa height ko, and sa swimming naman, napapagod agad ako . And nag-try din kami mag-diving pero sobrang natatakot talaga ako sa height. Oo. Kaya hindi siya controlled . So para sa'yo talaga gymnastics Yes, was po. something new. And I think na kung bakit nagustuhan mo yung floor was because breakdancing, Yeah. lahat ng floor movements from like Thomas Flair, so Yes, mga ganun-ganun into like, I don't know, hindi ko alam kung anong tawag sa Philippines, like, but yung 1990, yung handspin. Yeah, I used to do that kasi yeah. ginagawa ko rin yan. The breakdancer ako. Yeah. And that's what inspired me to go into dancing was because nakita ko rin yung mga tao na that would just do like a front kick somersault on the spot lang. Mhm. And then this, sayawan na. And they were like, parang gymnast to you know? Pero yung gymnast, when they do that stuff in a circle sa mga sayawan, parang ikaw na, you're the man. Pero kahit wala kang masyadong rhythm sa dancing, pero yan ang ginagawa mo, man, that's already talagang astig. Cool Yes, mo, yes. di ba? You're so cool. And that's mesmerizing sa mga ibang tao na pag nanonood sila, they're like, paano magawa to? Anong ginagawa nila? Ganun lang kasi ako. Hindi kailangang clutch ang panunood. Head on over to Clutch Talks on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts for the full episode. Leave a like, comment, and subscribe on Clutch Talk social na rin para hindi mauli sa Usapang Clutch.